na nagtuturo, sapagkat ang Espiritu ng Ama siyang nakalilirip ng mga gawa at gagawin ng tao sa lupa. Subalit, sa tuwin ay hindi naaalala, kapag nakalulong na, mahirap nang umahon siya. Hambing sa lumalangoy sa ilalim ng dagat, kapag nagpakalalim-lalim siya sa kayabangan niya at sinasabi niyang magaling ako lumangoy, hindi niya namamalayan, di na siya makaangat. Ganun lamang ang buhay sa sanlibutan. Subalit, kung naroroon sa diwa ng tao ang pagkatakot at pagmamahal, paggalang sa Ama, kailan may di mapapariwara, mapapalis siya ng daan at magiging marapat ang lahat ng kanyang ginagawa sa kanya'y magiging tama. Kaya binibigay ng Ama ang marapat na matuwid at ang katwirang tama. Kung makukuhang lahat ng mga anak niya at matutunto ng kagustuhan niya, walang maliligaw ng landas sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, naway tularan ng mga batang naglalaro ng gagamba. Masaya na sila pagka saputan ng kanilang mga gagamba. Subalit, dahil mga bata pa, lumilipas ang kanilang gusto. Pagkatapos ng gagamba, iba na naman ang nauso, doon nakatuon ang isip nila. Subalit ang tao hanggang mamatay kung anong ginusto niya. Hindi niya na pinag-aralan kung napapahamak na siya. Hindi na pinagninilayan kung napapariwara na. Hindi niya pinagninilayan kung lublob na siya sa kumunoy ng pagkakautang. Sapagkat gusto niya. Mga mahal, ang tao may pagtitimpi na kapag ninilay sa sarili, nagagawa niyang baguhin ng kanyang sarili sapagkat naitatama niya ang gawa niya sa sarili din niyang gawa dahil alam niya ang sa kanya'y makasasama. At kaya kung gayon ang pag-iisip at damdamin ng tao, paniguradong nasa kanyang mabuting espiritu. Kaya lahat ng taong walang pagtitimpi sa sarili, mahina ang espiritong sumasa katauhan. Dili kaya naman, ibang espiritu ang suma sa katawan. Mga mahal, mas mainam na ang espiritu ng Ama ang sumakatawan ng bawat isa. Mahina man maaring palakasin niya kung patuloy niyong hahanapin siya at patuloy niyong mimithiing ganap tumanggap sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Walang pinagkaiba sa pagkain. Kapag gusto ng baboy, manok, baka, kahit alam na delikado sa sarili, matikman lang at kainin, walang timpi ng pagninilayan, masunod lang ang kagustuhan. Mga minamahal, ay buti ng Ama. Ang lahat ng sumasa Kanya at lahat-lahat ang gumugusto sa Kanya, nababahagi na niya ng pagtitimpi, nababahagi na niya ng talino upang mapagnilayan ang bawat gagawin at di napapalungi, napapawalay sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung kikilalanin ng Ama, makikilala ang gawa niya. Umango tayo mula kay Marcos. Si Jesus, kasama ang kanyang mga lagad, ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea. Sakop rin ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay. Tinanong niya ang kanyang mga lagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, Ang sabi ng ilan,
ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya niya si Pedro sa isang tabi. Niyayan siya ni Pedro sa isang tabi upang simulang pagsabihan. Tinuruan pa ni Pedro. Ngunit humarap siya kay Pedro at sa kanyang alagad ay pinagwikaan ng ganito. Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit tinuran niya on? Sapagkat maliwanag na kaya sinabi yun ni Pedro, hindi kaya ni Pedro yung sakripisyo. Sapagkat pinakita lamang maliwanag ni Pedro na siya'y nasa pagkatao. Subalit hindi yun ang hinihingi ng pagkakataon para taglayin ng Sang Kristo ang gagampanan sa ibabaw ng mundo. Kaya't pinagsikapan niyang ilayo at sabihan pa. Para sa kanya'y nagmamagaling na siya noon. Sapagkat akala niya'y tama ang ginawa niya. Yan ang tao. Kung minsan may sinasabing akala niya'y magaling na magaling siya. Akala niya'y totoong-totoo siya, subalit pang sariling layunin at pang sariling pag-iisip yaon na hindi layunin ng Ama at di layunin ng totoong Espiritu niya. Mga mahal, ilan kaya ang nagsasabing gusto kong magbago, subalit ayaw kong magsakripisyo. Gusto kong magpakabuti, subalit ayaw kong magdusa. Gusto kong makahingi ng gawad ng Ama na igagawa niya sa akin ang Espiritu niya, subalit pipiliin ko, gagawin ko. Mga mahal, maliwanag ang isang katotohanan na pinasilay ng isang Kristo na puspos ng Espiritu. At mapalad itong si Pedro kung ginawa niyang mapalad siya, sapagkat siyang nakabatid na siya ang anak ng Diyos. Subalit sa kabila man ang alam niyang anak siya ng Diyos, nag-aalinlangan pa siya nang magagawa niya'y hindi kayang gawin na itong Pedro. Kaya nagmagaling, nagkawang gawa. Sinabi niyang, huwag gagawin niya on. Mga mahal, maraming taong nagmamagaling. Maraming taong nagpapasikat. Maraming tao ang akala nila'y napakabuti ng kanilang gawa, pati kapwa nila'y dinadamay pa. Sa halip na palakasin ang loob, pahihinain pa. Sa halip na bigyan ng katatagan, ipanlulo mo ang sasabihin. Nako, kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Wala ka namang pakinabang sa mga yan, ba't ka nagsasakripisyo? Nako, paano mo namang nalaman ng Diyos ang sumasayo? Bakit mo ginagawa yan? Maghanap buhay ka, kikita ka pa. Nako, mabubuhay ka ba ng ganyan? Sino ba naman ang nabuhay ng walang kinikita? Maniwala ka eka sa kanila. Maraming katanungan, maraming salita ang tao, maraming dahilan. Subalit ang tama at tumpak na katwiran ay hindi maabot, sapagkat ayaw tanggapin
Nang dahil lumalaban ang kalooban sa gustong pagbabago, ayaw tumupad sa mabuti. Ang gusto'y magaan at walang paghihirap na kamtin, na walang pinagkaiba sa mga taong mandarambong. Gustong yumaman, magkamal ng salapi, kahit manlin lang ay gagawin. Subalit ang wika nga, ang lahat ay may takda, ang lahat ay may akda. Tulad ng salita, kanya-kanyang anggulo at wakas. Ganyan din ang buhay ng tao sa lupa, kanya-kanyang kasasapitan, kanya-kanyang wakas ng salaysayin sa kanilang buhay. Subalit, ang matularan ng isang nagpakatotoo ay mahirap para sa lahat, sapagkat hindi nila inalam, ibibigay kaya ito sa akin kung di ko kakayanin? Hindi tinanong, bakit mo gagawin yan? Sino ba pinaglilingkuran mo? Kung alam mo ngang Ama, edi sana'y lalakas ang loob mo at magtibay ka't kakayanin mo ito sapagkat siyang kasama mo. Di sana'y gayon ang sasabihin ng taong totoo. Subalit nang dahil marupok at mahina rin tulad nila, sasabihin pa, bahala ka, ako maghahanap buhay, ikaw pumasok na lang. Mga mahal, iba't iba ang katwiran ng tao, iba't iba ang damdamin ng tao, subalit ang Ama, kung makikita lamang ng lahat ng anak niyang ginagawa niyang mabuti at isang halimbawang totoo, magpapakasakit alang-alang sa kabanalang hinahanap, magpapakatotoo alang-alang sa hinihingi niyang luwalhati at kaligtasan ng kaluluwa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, kaya't ang nakikipagtotoo, hindi man nagsumigaw, Panginoon ko, tulungan mo ako. Pumikit lang at nangusap, sa isip ay nakipagniig. Katugunan ay nakita, ibinahagi ang nagpagalak sa sarili niya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang nakakakilalang ang Kristo isang tao na nagkatawang tao, subalit ang Espiritu ay kapuspusang taglay nito. Umaasang ang kaligtasan ay kakamtin din naman niya. Mga mahal ko, sinong taong nagsasabing ang Panginoong Yesus ay tao na nakasunod nga sa isang halimbawa. Subalit kung ito'y sasabihin niyang anak ng Diyos, tutupad siya sa ginawang halimbawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kailanman ang kumikilala sa Ama, sinukat muna, tinarok niya ang bawat ibinibigay upang sa pagdadala niya, magaan niyang itahak sa daigdigan. Katotohanan ng saki tinuturan. Kaya nga't ang mga nakikipagtotoo tapat na tumatalima, nakakahulagpos sa bawat araw na may kasiyahan siya. May lakas at tapang ang kaloobang gawin ang marapat para sa Ama, sapagkat batid niya, hindi mawawalay ang gabay at patnubay sa kanyang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May mga taong naghahanap ng kaparaanan para ipahiya ang kapwa niya. Subalit ang mga tapat na anak ng Amang kumikilala sa kanya, hanapan man ang hanapan kung anong dapat iparatang sa kanyang anak na nakikipagtotohanan. May lakas at tapang pa rin at talinong taglay sapagkat siya ang pinagmulan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan tulad ng isang Kristo. Hindi nagulapi ng tao, kundi ang tao ang sa bandang huli ay nagsisi sa nakita. Sino ang humamak sa isang Kristo na pinakita ng Ama ng mawarak ang lupa ay di nagngagitla, nangasindak. Mga mahal, ang panahon ng Kristo at panahon ng Espiritu
kung tutudluin at tatantuin ng tao, mayaangkop na totoo sa buhay ng bawat isa at mapagninilayan, Diyos Ama, pinagmulan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May mga taong naniniwala na ang Kristo ay anak ng tao. May naniniwala namang anak siya ng Diyos. Kayo po, saan kayo naniniwala? Anak ng tao o anak ng Diyos? Ang Kristo ay anak ng Diyos, ang Jesus ay anak ng tao. Sapagkat ang Jesus ay tao, ang pinagmula na nagkatawang tao. Subalit naging berbo, kaya nakayanan ng Jesucristong tinalakay niya sa mundo. Siya na yung Kristo, kaya tinawag na Kristo, siya ang magdadala. Siya ang magpapakasakit sa kasalanan ng tao. Kaya ang taong naniniwalang ang Jesucristo ay anak ng Diyos, naririnig ng Ama yung mga panukala niya na tama at naririnig ng Ama ang mga magandang salita niya, nababahagi sa puso niya yung kagalakan. Buhay bang Ama? Kung propeta man ang pananaw sa kanya, dapat pa rin siyang igalang at gawing halimbawa kung tunay na kilala ang Ama. Subalit, maraming tao, propeta ng tawag, anak ng tao, hindi nakita yung mabuting ginawa. Mapapalad ang nakakita ng mabuting halimbawa at nagsabuhay sa mabuting gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po bang Ama? Kayo, naniniwala po ba kayong ang Kristo'y anak ng Diyos? Naniniwala kayong nagkatawang tao? At sa pagkakatawang tao, doon nyo na lang mapagninilayan, mga mahal ko. Sino ang makakakaya ng tao lamang ito sa ginampanan sa mundong ibabaw? Sa makatwid, kaya nakayanan ng lahat dahil sa hindi siya ang nakakaya, kundi ang suma sa Kanya. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya, ayon kay Santiago, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo, nagtangi na kayo at pumahatol ng mali. Buhay bang Ama? Paano tatanggapin itong salitang ito? Samantalang pawang totoo. At kapag ito'y nasunod ng tao, nasunod niya ang kalooban ng Ama. Kaya lamang sadyang ganyan ang buhay ng tao sa mundo. Ibang pananaw sa mahirap, ibang pananaw sa mayaman. Ibang ginagawa sa mayaman, ibang ginagawa sa mahirap. Ibang trato sa mayaman, ibang trato sa mahirap. Subalit wag mga lumbay kayo, kayong mga nagdurusa sa trato sa inyo, sapagkat sa lupa lamang ito. At mapalad ka kung binata mo ito, sapagkat ang pinarangalan sa lupa hindi pararangalan sa langit. Subalit ang inaba sa lupa, sa langit ay pararangalan ng Amang dakila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kaya nga doon ang hinihingi ng sakripisyo. Yaong sa kabila man ang nakikita mo na ibang pananaw ng kapwa mo sa'yo, ang pag-ibig pa rin ang pasibuling buhayin mo. Doon mararamdaman mo ang galak na mula sa Ama, sapagkat siyang kapanalig
at kapiling ng iyong espiritong mula sa Kanya. Mga mahal, nakikitang pawang kaganapan ng Ama at walang malilihim sa Kanya. Kaya't ang lahat ng espiritu niyang hindi totoong sinasabi ng tao, patototohanan ng totoong espiritu sa wakas ng buhay ng bawat isa. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Magnilay, magbulay nga kayo, magtanto kayong totoo, nang maabot ang wika ko, na tuwirang marapat tantuin nyo. Sino ang dakila? Sino ang mahiwaga? Sino ang makapangyarihan at sino ang may likha ng buhay? Sino ang lahat-lahat? Sino nga ang marapat at sino ang dapat? Sino nga ang tao at sino ang lumikha sa tao? Sino nga kayo at sino ang espiritu? Sino nga sa mundong ito ang mapipiling totoo, naganap at marapat, sa may tumutupad? O aking mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, tulad ng saking tono at saking pag-awit na inyong naririnig. Magbulay nga kayo, magtanto kayong lubos, kung paano ko pinaiikot, kung paano ko iniiba ang sakin ay inawit upang inyong matanto, marinig ninyong lubos, kung paano ang sa inyo'y magkaiba tayo. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong sa inyo'y dinaratan, ang marapat na sa inyo'y kamtan, upang mapagtanto ninyong lubos. Ano ang kainaman? Ano ang kainaman? Ano ang kabutihan? Ano ang marapat? At sa akin ay dapat upang kayo'y makatanggap. Tuwiran kong sinambit ang sa inyo'y marapat marinig. Kung pagninilayan niyong ganap at puso nyo'y ganap, maaabuhat nyo ang saki, dapat na sa inyo'y tinanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Yamang kayo'y anak ng amang nabuhay sa lupa, ang bawat aral niya'y gawin niyong liripin, matatanto ninyo. Kung ang maghahayag at mag-uulat sa inyong lahat ay ang espiritu naghahayag ng marapat, nagbibigay ng dapat, nagbabahagi ng sapat, upang tao'y makatanggap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y mga tinanggap, naral na marapat na sa inyo'y kamtan, upang inyong pagnilayan mabot ang tamang katwiran. Sumainyo ang paghahari,
na noon, ngayon at kailanman ay di mapaparang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit hinahamak ninyo ang dukha, hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba sila rin ang kumududmudusta sa marangal na pangangailangan at walang paggalang? Walang pangalang ibinigay ito sa Diyos. Katotohanan, kaya nga tinurang maliwanag, may nampang butas ng kamelyo, parang hambing sa daanan ng sinulit ang pagdaraanan. Subalit mapapalad ang mga mayayaman na napagharian. Mga mahal, mapapalad ang mapinagpala ng Ama sa Kanyang paghahari upang palaguin at payamanin sa Kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Mapapalad ang mga nagsiyaman na nakipagtutuhanan at sa gaway mainam, tapat kailanman. Walang hangarin, walang nilalayon, kundi ang gumawa ng totoo at magpakabuti. Kaya tinutupad ginagawa yaon dahil sa damdaming numukal at nabahagi ng Ama na tinutupad naman nila. Sapagkat mapapalad ngang matatawag ang sa Ama ay naging tapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit, hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao. Kayo'y nagkakasala. At ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay siya rin namang nagsabing, huwag kang papatay. Hindi nga nangangalunya. Ngunit pumapatay naman, lumalabag na rin sa kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabagi, walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Akala ng tao ang pakikipagkalunya lang sa laman ng pangangalunya. Kapag nakipagkalunya ka sa maling ugali, maling gawa, nakikiapit ka na sa hindi tama. Inaayunan mo dahil
may pakinabang ka lang doon, kahit mali ay umayon ka rin. Nakiapid ka na, humatol ka na sa hindi marapat, gumawa ka na sa hindi tama. Kaya nga ang marapat na ginagawa ng tao, sino man ito, ano man iyan, ipantay mo lamang. Parehasin mo, huwag kang magtangi dahil malapit ito sa puso mo, ibibigay mo ring hindi malapit sa iyo. Ganyan ang tao, panig-panig, inaaniba ng mali dahil malakas ang kapwa niya. Subalit sa Ama, kung sinong mahina pinalalakas niya, kung tapat na kumikilala sa Kanya. At kung sino ang sumasa Kanya, na ibabahagi niyang marapat para tuparin niya. Hindi tulad ng tao, palakasan. Sabi nga ng tao, system. Buhay ba ang Ama? Kaya sa dakong ito, walang palakasan. Dukha ka mat mayaman, maghintay ka't magbata. Kung hindi ka makabata, umuwi ka. Kung hindi ka magtiis, umuwi ka. Kung gusto mo at may nasa, magtiis, magbata ka. Sapagkat yun ang nasa ng Ama, kumilala ka muna sa Kanya. Mga mahal, sa inyong lahat, ang mataas ang loob masasaktan. Ang marupok ang kalooban manghihina. Ang madilim ang kaisipan magagalit. Subalit ang totoo magagalak at tatanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat kung pipiliin mo, sasabihin mo, para matuwa yung mga kaharap mo, at umayon sa magandang sinabi mo, abay hindi ka totoo. Subalit kung magalit man ang ilan, at maraming natuto, hindi bali na, matutuwa naman ang Diyos mo. Kaya halina mga mahal ko, huwag sumang-ayon sa mali. Sumang-ayon ka sa tama, may tatama ka ng Amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Maraming tao, kung nakalisya ang isip, nakalisya ang damdamin, ang wika nila, nagpatama na naman. Kung iniisip mong ang Diyos mo ay mapagpatama, hindi mo siya kilala. At kung kilala mong Espiritu niya, diretsuhan siya. Hindi paligoy-ligoy tulad ng tao, maraming etc. pa. Kaya naman, mayroon lang pala siyang gusto, nagparabula pa, para akitin ang kapwa niya. Subalit ang Ama at Kristo, mangusap ka sa totoo, tumanggap sa iyo'y totoong katulad mo. Subalit ang hindi, gagalit ang puso niya, sabi ng bata. Magagalit ang puso niya, sabi ng matanda. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga't hambing sa tinuran, kung ang doktor, ano kang klaseng doktor? General. Ganyan din ang salita, general. Hindi General Pablo. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sino kang general? General Pablo. Patay na yun. Magandang umaga, mga mahal ko. Ho, tao! Kung magmasid kayo'y parang totoo. Kung nakikinig kayo'y para bagang ninamnam nyo. Subalit kilala kong nakikipagtotoo. At damang-dama ko ang pinaiiral sa isip at damdamin nyo. Subalit tulad nga ng tinuran, anong karapatan ni Kunching? Wala siyang karapatan. Kaya't kung ang karapatang binahagi sa inyo ay natutunan nyo, di sinsana'y maliwanag ang mga diwa nyong ninamnam tinanggap ang marapat tupdin. Sa gayon, kayo rin ang masisyahan. Kayo rin ang magiging marapat sa pananaw ng inyong tinatawagang sa inyo ay bumuhay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga, sa pagpapakasakit
walang tutupad at gaganap kung hindi niya lubos nawawawaan ang pagtupad. Sa paghahandog, kung hindi bukal sa kalooban, masasakta at manghihinawa, patutoong siya'y isang mapagpaimbabaw na nilalang. Sa pagtuturo, kung akma sa sanlibutan, marapat na may lugar. Sa kabanalan, kung ninanamnam ng kalooban, masusuri ng kaisipan, magkakasundo ang dalawang ito sa buong bahagi ng katawan ay maghaharing totoo. Sapagkat ang isip at damdamin kapag nagkapanagpo, pawang masisiyahan ang may katawan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kaya may nalilitong tao, gusto ng puso niya, ayaw ng isip niya. Gusto ng isip niya, laban sa kalooban niya. Hindi magkakatama ang nasang kabanalan kung ang nais ng isip ay sanlibutan at ang nasa ng puso ay magbago. Kaya't marapat magkaparehas kapwa sila, sa gayon ang hindi nagsasalita na kanilang pag-iisip ay hindi nakikita. Ang pagtibok ay walang makakita. Sa katawang may taglay, naramdaman pawa niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang mababaw na palalalim sa patuloy na pangangalagang binubungkal, sa mga tumanggap, nakakatuto ang mga aral. Nakakapagbigay liwanag ang pangungusap na mainam. Sa mga nananahan, nagiging ganap. Habang nagluluwat, lalong nagliliwanag. O tao, mahal ko kayo. Ano ang marapat na pampatay sa apoy? At ano ang marapat na katambal ng tubig? Katotohanan kong tinuturan sa inyo, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Ay, mabuti pa po kayo, narinig niyo na ako, makikinig pa lang mamaya. Kaya wala pa akong alam kung ano ang sasagot niyo sa akin. Pero kung magtatanong kayo, yung kasalukuyan siya para ako'y makatugon sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, kaya nakapangusap po ang Espiritu tungkol sa manok eh. May pinagdaan, may dinaanan po akong lugar eh. May nakita akong mga Texas na nakatali. Sabi ko, masama po bang mag-alaga ng mga Texas na ito, Panginoon? Kasi po kung makapagdudulot ng kasalanan dapat po hindi na mag-alaga. Anak, binuhay ko yung mga manok na yan. Kung ito'y gagawing mabuti, makabubuti. Subalit kaya lamang sumasama, yung mga nagsasabong kay sinanla na ang lupa nawawala na kay pilit pa rin bumabawi, makababawi ba kung ang tari niya'y duwag? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung paano ang tao'y may duwag, sa manok din may duwag.
Kung paano eka sa tao'y may tuso, may manok ding tuso. Kung paano eka sa tao'y may matapang, mayroon ding matapang na manok. Kung paano eka sa tao'y may matalino, subalit matalinong tuso, ganyan din sa hayop eka. Naku, Diyos ko, ganun pala. Kaya lamang anak, huwag kayong tumulad sa hayop eka, sapagkat kayo'y may mataas na uring kaloob sa inyo. Kayo yung taong may pag-iisip, kaya hindi kayo dapat tumulad sa isang hayop. Oo nga naman po ano. Kaya pala, kapag sinabi sa'yo ng kapwa mo, nako, ano ba eka sakit mo? Nako, delikado eka yan. Patawarin siya. Sapagkat sa halip na palakasin ka, dapat di mo na kinakausap yung ganong uri ng tao. Yun ay sa ulupong na ugali. Bakit? Ang Diyos ay hindi nagpapaduwag ng anak niya. At hindi nananakot ang Diyos. Kailanman na hindi siya nanakot at hindi siya mananakot. Kundi ang Ama ay nagpapalisigla, nagpapagalak, nagbibigay tapang sa kanyang mga anak. Tapang na hindi makipag-away. Ano ba eka ang sakit mo? Naku eka, nakakahawa yan. Siyempre yung pinagsabihan, na-secure na sa sarili niya. Nag-isip na ng hindi maganda, pandidirihan na eka ako. Ba't hindi niya kaya sabihin, sino bang kasama mo? Ay, halimbawa lang yun. Hanapin mo, wag doon sa pasyente sasabihin. Kung pwede, tabi niyo yung kanyang mga pinggan, yung baso, yung kanyang kutsara, yung lahat ng ginagamit niya. Sabihin niyo'y ganito, maganda na yung may sarili. Para alam mo na yung gamit mo, hindi na tayo hanap ng hanap. Maraming paraan na masasabi mong hindi masasaktan ng tao, di ba? Yung taong walang pag-iisip, naku eka, ibubukod natin ang anumot, baka mahawa lahat sila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, mapakabuting guro, napakabuting magturo. Ang taong walang isip, aba eka, kung hindi ka matututo di huwag. Tama ba? Pero ang Ama, aba, matuto ka anak, nang masyahan ka't lumigaya. Sasabihin sa'yo, no? Oh, kumusta ka na? Jamie Joe. Tama ba yan? Ay, natama rin. Buhay ba ang Ama? Ang dami mo naman sakbit. Nakaliligtas ba yan? Di ba mabigat yan? Oh, what is Region Mary? Region Mary? Apo. Oo nga, kasi nakakabigat pa yan sa katawan mo. Manampalataya ka sa puso mo. At hawakan mo na lang ito. Patid-patid na, tanggalin mo na. Nako, hindi mo na kailangan pumunta ng baliwag at palitan. Palitan mo na lang sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sakbit mo kahit ito na hindi ka lapitan ng masamang espiritu. Ikaw mismo ang espiritong masama, paano ka palalapitan? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Pag masama ugali mo, espiritong masama yan. Sino pa lalapit sa'yo? Nasa iyo na nga. Kaya paalisin mo. Para hindi ka lumapit sa iba, pati sila'y matukso sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, masakit tanggapin. Pero pawang katotohanan, ba't nakasakbit ka para hindi lumapit ang masamang espiritu? Ikaw nga ang masamang espiritu Nasa sa'yo na. Kung di ba naman masamang espiritu nasa iyo, ba't lagi kang galit? Buhay ba ang Ama? Kaya, paalisin mo na siya. At sigurado, nakakapagdusa pa sa iyo ang rosaryong patid-patid na yan.
Pilit mo pa rin dinudugtong yung sakripisyo mo, pinapatid na nga ng ama. Ano? Talagang di maunawa ng mga tao. Yan ang mga religyoso. Religyosong wala sa lugar. Buhay po ba ang Diyos? Ha? Ay, ang dami mo naman pala. May soldier of Christ ka pa. Anak, wag ka mag-aagalit ha. Baka maperdible pa yung puso niyan eh. O, pag nagbuka yung perdible, matutusok pa dibdib mo, lalong nadagdagan ang sakit mo. Buhay ba ang ama? Mamahal. Paumanhin niyo po kanya-kanyang relihiyon yan eh. At kanya-kanyang paninaw sa buhay yan. Subalit kung kilala niyo ang ama, ang rosaryo nyo, bubutilin nyo yan. Sa puso nagmumula, hindi sa nguso. At kahit hindi nyo isakbit yan, tatanggapin kayo niyan, pakikinggan kayo niyan. Hindi naman kailangan isakbit nyo pa yan sa leg-leg nyo, pagkadami-dami nyong sinasakbit. Wala naman sa puso nyo. Mga mahal, huwag kayo magagalit. Tinatama lamang at tinutumpak. Ang itala mo sa puso mo'y Kristo. Ang bigkasin sa bibig mo'y Kristo na mula sa puso, hindi sa nguso. Buhay bang ama? Sumainyong kapayapaan. Hindi masama ang magsakbit. Kaya lang kalinsabay ng kasakbit-sakbit mo na yan sa katawan, nasa puso mo pumasok siya. Baka nasa balat lang. Okay, I know. I see you. Every day, every minute, how to use your rosary. But, where is your heart? Paano ka sa tao? Kung ganang pagkatao, di kayo tuturuan. Magdasal araw-araw, kahit anong oras na gustuhin. Ito lamang ang sa akin tuturan. Huwag ipagmalaki ng nilalang na paladasal siya. Sapagkat ang taong madasalin, nararamdaman sa kalooban ang Espiritong Banal. Ano po? Kaya sa dakong ito, magagalit ang hindi nakakaunawa. Hindi kayo kinokontra sa gusto nyo. Gawin ninyo at sumulong kayo kung anong nasa nyo. Ang pinapaliwanag sa inyo, maaari kayong manampalataya kahit wala kayong sakbit na 5 rosaryo sa puso nyo, ay itanim nyo ay Kristo. Subalit, kung lahat ng pangontray nasa katawan nyo, hindi nyo naman alam kontrahin ang ugali nyo. Nasa saan ang pangontra nyo? Nasa balat lang ninyo at pananaw ng mata nyo. Subalit sa puso ang kokontra sa maling gawa ng tao ay di nyo matanggap na totoo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Walang magagawa ang lahat ng iyan. Subalit ang may gagawin sa inyo, ang papasok sa buong katauhan ninyo upang siyang manalaytay at magturo't magbigay sa inyo ng marapat at mararamdaman ninyong ganap. Maraming tao ang nagpapakitang banal-banalan sapagkat may mga sakbit sa katawan. Subalit ang puso na may bato at matigas na totoo, walang pag-ibig sa kapwa-tao. Ito bagay marapat sa pananaw ng Ama. Dinadaya ang sarili ng tao. Tupdin ninyo ang kalooban ng Ama at sundin ang batas niya kung papaano ang mabuting mahalin mo kapwa-tao. Sinunod mo ng totoo, mga layon sa mundo. Katotohanan ang tinuturan ko. Kung ganang pagkatao, di sasambitin ito. Sa ganang katauhay, walang magagawa sa inyo.
Subalit kung pagsisikapan at magsusumakit tumupad kayo, hindi nyo man sambitin ang nasa nyo, batid at natatarok ng lahat at bibigay sa inyo. Lamang may hinihinging pagpapakasakit, may hinihinging pagsuko, at may pagkakataon, paraan at takda iyan. Kaya't kung minamarapat ninyo, loloobin sa puso nyo, ang mabutit pawang sa isip ay nunukalito. Mga layunin na katotohanan na tanging Ama ang pagmumulan. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng lubusan, mawawaan nyo ang aking tinuran, sapagkat di nasisilayan sa panlabas na kanyuan ang mabuting kalooban. Katotohanan ang tinuran ko. Sumainyo ang paghaharing totoo ng malubos ang pangunawa nyo, maging ganap kayo sa bawat pananampalataya nyo. Anong silbi ng inuusal ng labi ng tao kung ang gaway wala sa katotohanan? Anong silbi ng sakripisyong tinutularan mo upang maging ganap lamang masabing katulad kanila? Subalit hindi naman totoo at marapat sa damdamin mo, kaya't wala pa rin nabanagang Ama sa iyo, kundi ang mapagkunwari kang anak nito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ang taong ginagamit ng Espiritu, kung may pinag-usapan ng dalawang tao, maging sino mang manulsol sa kanya, asawa, anak, magulang o sino man, siya lamang at ang nakarinig sa kanila. At yan ang pawang katotohanan. Hindi marunong magbahagi kung di marapat, sapagkat may takot siya sa Ama na maririnig sila. Mga mahal ko, ang binulong sa hangin, maririnig sa sanlibutan. Ang sinambit sa dilim, maririnig sa liwanag. San man magtungo ang sinuman, maarok makikita, kaya't walang malilihim ang bawat damdamin. Katotohanan ng sakit tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga, ang minamarapat na ibahagi na ibabahagi, subalit ang di dapat hanggang sa wakas ng buhay, dapat sa isip mo lamang yaan at kalooban mo kung paano'y nagtiwala ang tao sa iyo, ang Ama'y higit na saksi sa ginawa mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Paumanhin, mga mahal. Kang magdaramdam ha. Kilala mo ba yung nangusap? Ha? Mabuti ka pa nakaunawa. Mabuti ka pa nakadama. Pagharian ka, anak. Dapat siya, sapagkat siya ang may sakit. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, Kaps, at muli naririto ka. Purihin ang Ama. Oy, welcome anak. Ay, si mabait. Oh no. Nasindak ba kayo? Alis ka dyan, baka tamahan mo ka mo. Buhay po ba ang Diyos? Para magkaroon kayo ng madaling pangunawa, no? Yung idea, no? Pag nilayan nyo na lang, kung minsan napakasikat ng araw, pagkatapos nagiging kulimlim, tama po ba? E di kung paano nagagawa ng Ama yung sikat ng araw na pagbabago niya, ganun din ang buhay niyo, pwede niya palang baguhin. Tama po ba? O napakasimple, napakagaang unawain. Isa lamang, na isa na lang, puro isa na lang. O pag halimbawa, tigang na tigang ang lupa, biglang umulan, naglusak, naging putik. Eh kung yun kaya niyang gawin, kung nananalig ka't nagtitiwala sa Kanya, tigang na tigang ang buhay mo, wala ka nang magagawa. Subalit ang Diyos may magagawa. Tulad ng pag-ulan, sandali niyang naibibigay. Kaya manalig ka ng tuwiran. Eh kung hindi mo siya tiwala, kung hindi ka naniniwala at hindi ka tiwala sa Kanya, eh sigurado, sabi mo, Diyos ko po, Panginoon, walang-wala na akong magawa. Mamamatay na ako. Talagang mamamatay ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Eh, ba't di ka gumising? Ikaw walang magagawa. Subalit ang Diyos mo may magagawa. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Oh, Jamie Joe, kumusta ka na? Maganda ka na. Ay, buhe. Oh, mga may birthday. Isa, dalawa. Sino pa isa? Ayun. Magbo-blow out kaya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila po niya. Yan, si Isidora, matapang makipaglaban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, yung hindi makaabot, dalahira na yung pinagsasabi. Diyos ko, tawa ko, iba-iba talagang pananaw ng tao sa mundo, no? Napakabuti po ng Panginoon, napakabuti naman ninyo. Madamanawa ninyo, Panginoon ko at Diyos ko. Alam niyo po, masarap matulog pag inaantok ka. Eh, oo nga naman, ano? Oh, tingnan niyo nga, napakabuti ng Panginoon, iba't iba pinatubo niya sa lupa. Singkamas, ayun, dumaan. Ang singkamas, oh, tingnan niyo po ang singkamas, makatas. Ano?
may matamis, may matabang. Kung pag ninilayan mo, ano bang dinudulot nun sa katawan? Meron bang vitamina yon? Singkamas? Tubig, ano? Pero, may kabuluhan din sa buhay ng tao yan. Ano? Minsan merong lumapit, punong-puno ng bulutong. Naku, anak. Bakit? Kasi po, sabi nila, kuskusan ko ng singkamas eh. Aba, noong unang panahon, kumain ka ng itlog para lumabas lahat, ano? Pero ang Panginoon, ang Espiritu po, hindi pinakakain. Ba't mo palalabasin lahat? Pag hindi lumabas yan, baka lumubog. Ano? Mamamatay ka, kaya nga nung hindi nga lumabas, namatay. Sinabi buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, kung pananaligan nyo, hindi na yan pararamihin at mapapagaling yan at bubuhayin ka, mangyayari yun sa'yo. Aba, kaya ka mukat-mukat nung lumaki yung anak niya. Nanay, ba't naman ganito itsura ko? Kasi tinigdas ka anak nung maliit ka, buti na lang lumabas lahat at nabuhay ka. Naku po, nasa Biblia ba yon? Wala. Dapat sabihin nung, nanay, ba't mo ginanyan ang itsura ko? Mga mahal, ano po yung ibig sabihin? Ba't pinapaliwanag sa inyo ito? Yung mga maling paniniwala, wag na ninyong ginagawa. Pakatandaan po ninyo kung ano man ang pinasibol ng Ama sa katawan, kapag ginusto niya itong alisin at patayin, parang lupa lang yan. Sapagkat ang tao ay alabok ang pinagmulan, tutubo ang gustong tumubo. Subalit, katulad ninyo, kung tamad ka, maraming damo. Kapag hindi, nalilinisan. O sige, pag pinabayaan mo yung bakuran mo, may tumubong mga damong makahiya, may tumubong muta, yung pinakamahirap bunutin at pinakamahirap patayin, ang tagal tanggalin. Subalit yung magaan, napakagaan linisin. Totoo po ba yan? Ganyan din po sa katawan. Subalit, dito nakikita ang kahiwagaan ng Ama. Doon sa parabagang sa kapwa mo'y wala na, sa Kanya meron pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yaon ang inyong mithiin. O katulad nito, ni Jamie Joe. O, ano sakit mo anak? Ano sakit mo kahapon? Tumayo ka nga. Ano sakit mo kahapon? Ha? Di mo alam. Ba't di ka makalakad? Ano sakit mo? Ha? Di ko rin alam. Ayaw mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ba't tinatanong mo po kung hindi mo pala alam? Talaga hindi ko alam. Pero siya alam niya. Ba't sasabihin ko pa sa inyo? Di sa Kanya na lang. Buhay ba ang Ama? Ang mahal! Ang tao chismosa, maraming inaalam. Alamin mo lamang yung katotohanan, makakalaya ka, di ba ga? Ang tao kasi maraming gustong alamin, wala naman dapat alamin. Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba? Purihin ang Ama. Oh, nakakilala ka na. Bubulungan kita. Kainitin ang ulo niya. Ang bait-bait ng tao sa mundo. Maraming kabait ang kalokohang ginagawa ito. Mga taong nadidimlan, di makilala ang katotohanan. Taong nasa liwanag, patuloy inaagaw. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Yamang naituran mo
ang marapat sa kanila. Tanging ikaw ang saksi, o dakilang aking Ama. Sa lahat ng sinambit, sa kanila'y pinarinig, upang pagnilayan ng taong may isip, na sa'yo ay tumanggap, kumikilalang ganap, sa'yo'y umapuhap sa taglay mong liwanag, sa'yo'y nagnanasang ganap magbalik loob, at tuwirang maramdaman, tigib mong pag-ibig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong tao, pagnilayan nyo ang tinuran ko, at suriin ninyo kung sinong kaniig ko. Doon ikaw kung may pangunaway, mawawawan mong binigkas ko. Sa puso'y nunukal sa'yo ang pandamang totoo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Natuwirang hinahandugan, inaalayan kong lubusan, nang dahil sa aking pagmamahal sa iba't ibang kaparaanan, ako'y nagdaratal, nagbabahagi sa nilalang, nag-apuhap ng marapat upang sa akin tumupad, nagbahagi ng ganap, nyamang sa akin gumanap. Kung lubos-lubos na masisilayan ang ganap, na sa akin nagnanasa, na makilalang di kayang liripin ng damdamin niya, ako ang magpapakilala sa di niya kamalayan. Bilang di mapuhap, di malirip, sapagkat akong nakabatid. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao'y tutup din baga ito, ganang katauhay mawiwika bagay yaon. Mga tinuran kong binigkas sa harapan, paano niya ito mapag-aralan? Matatandaan niyang lubusan, na sa inyo'y pagdidilay-dilayin, at pagninilay-nilayin nyo naman. Dinirihi kong mainam, sinalaysay kong mabuti, upang maabot ng diwa nyo, binabakong angkop ito. Sa mainam na pahayag ko, pinagtugma-tugma ko, marapat na mabilis mawawa ng isip nyo. Sa gayon, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Naku, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, mataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay mahalaga sa taong may pagnanasa, na may hanaping totoo upang madama ng kalooban niya, upang makilala ang marapat sa buhay niya, mapagtantong ganap kung sino ang Ama. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, maaliw ang kalooban. Maging kasiyahan ang mga aral na inyong ganap, mapagninilayan,
Mabuting salita sa inyo'y tumama, ganap sa diwa nyo'y magharing lubos. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dapat ay eto po ay hindi ko po kayang pigilin binabahagi po sa akin Hindi po masama yung maraming pamphlet na binabasa, yung mga dasalin, sapagkat sa unang buhay ko po ay mayroon akong San Jose na dasalin. Meron ako Sagrada Pamilyang dasalin. Kasi po sabi nila, humihiling ka daw sa Sagrada Pamilya para maging sagrado yung inyong pagsasama, yung daw inyong mga anak. Mayroon akong inanalagi sa Lolong dasalin, mayroon pa ako Santo Niño, mayroon pa akong Nazareno, mayroon pa akong Lord of Pardon. Nako, mayroon pa akong Saint Jude, mayroon pa. Meron akong medalyon, meron akong mga dami ko pong mga, sabi nung lahat ng nagbigay na yon, magkano po ito? Ganyan Eka. Para saan naman po yan? Dasalan mo Eka at hindi ka na Eka magkakasakit. Para saan naman po ito? Dasalan mo Eka. Yan Eka, pangontra, hindi ka mausog, hindi ka Eka magkakasakit. Yan Eka. Wala po akong pinasasama ha. Wala rin po akong gustong mapahamak at maging makasalanan sa inyong naririto at nakaririnig. Kaya lang po itong sinabi sa akin maliwanag. Anak, hindi mo makikita dyan ang kaligtasan. Anak, hindi ka ililigtas ng mga yan. Anak, hindi ka bubuhay ng mga yan. Hindi ka yan pagagalingin. Paano po? Ako namnamin mo anak at ipasok mo sa kalooban mo. Sulong Eka, magdasal ka. At tuturuan kita ng diretsyong panalangin. Paparinig ko Eka sa kanila. Parinig mo na ngayon. O Diyos Amang makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay. Ikaw ang sa akin nagpahiram ng buhay. Kaukulan mo'y nasa kong matutunan. Tulungan mo akong sa iyo'y makadama upang ganap kitang makilala. Hindi ko batid kung ano ka, sapagkat di kita nakikita. Subalit lahat ng mabuti wika mo'y sa'yo nagmula. Nais kong magpakabuting anak mo sa lupa. Gawin mo akong marapat sa bawat araw. Sa iyong pananaw ako'y maging karapat dapat. Maging kalugod-lugod sa aking gawa't salita. Wala akong karunungan, ako'y iyong bahaginan. Wala akong kamalayan ukol sa iyong kabanalan, ako ay iyong sidlan. Hindi ko batid kung paano ako magsisimula para ako'y magbagong buhay. Ako'y tulungan mo, turuan naman ako. Sa iyong bisig ako'y nananalig. Ako'y hindi mo pababayaan kailanman. 10 ng aking mga kapwa na naririto sa lupa. Tanging ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming buhay. Sa iyo nagmumula ang lahat ng marapat. Ikaw ang magbibigay ng lahat ng dapat na sa aming kailangan. Ang liwanag mo ang sa aming sumibol. Ang wagas mong pagmamahal ang sa aming maramdaman. Ang inyong mga panukala ipabatid mong tuwiran. Kautusan mo'y aming matupad sa bawat araw. Kalooban mo ang siyang aming maramdaman. Huwag maghari ang aming kalooban. Ang pagnanasa ko bilang katawan, huwag mong panaigin upang huwag akong mawalay. Sa isip ko't damdamin ako'y pangunahan, upang maging malubos ang aking pagtitiwala. Ako'y padama mo sa iyong espiritu. Manahang ganap sa puso ko, at manahan ito sa buo kong pagkatao. Sapagkat kung ikaw ang mananahan o aking Ama, ang lahat ng di ko kaya'y makakaya ko. Sapagkat ikaw ang magbibigay kakayahan upang magawa ko. Ang hindi ko kaya noon, ngayong ika'y kasama ko. Sa pamamagitan ng Espiritu mong tumatanglaw sa buhay ko, kalakip nito ang pag-ibig mo. Sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali, ikaw ang aking kailangan at marapat na sa akin.
ay mangunang ganap, maging sa lahat ng aking mga minamahal na mga kapatid sa lupa. Tulad ng pag-ibig mo at pag-ibig ng Kristo na bilang anak mo ang inibabaw sa mundo, gayon din ang maganap at sa aming maghari upang malubos ang pangunguna mo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, o dakilang Ama ko, marinig mo nawa ito. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi lahat makagagawa niyan. Hindi lahat makapagsasalita niyan. Patotoo lamang sa inyo, hindi lahat ay puspos ng Espiritu. Subalit magaganap ang kayo ay mapagharian at mapangunahan kung sa tuwin ay mithiin nyo, magbagong buhay kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, kaya nga't maaari mong hilingin sa Ama mo, yamang nakilala at natanggap mo siya, o aking Amang dakilang walang hanggan, karamdaman ng kapwa ko'y iyong pagalingin. Yamang sila'y naniniwala at nagtitiwalang ganap, nang iyong Espiritu ay sumasa akin, matanggap nilang marapat, makalaya silang ganap. Kaya kung ang tumatanggap ay totoo, narinig ng Ama ang binangusap ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, o taong mahal ko. Yan ang patotoo na si Constancia ay hindi ang pagkatao ang sumainyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit huwag kang magdamdam kung di mo nakamtan sa oras na itong kahilingan, kung nasilayan sa iyong katapatan, sa di mo kamalayan, nakalalaya ka rin naman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga iniibig at minamahal ko, mga nilalang sa mundong ito. Paalam panandalian, katauhay idaratal, upang inyong mapagtanto ang malaking kaibahan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang dami mong dinasal. Baginong Maria, sumasampalataya, Santa Maria, Santa Maria, Ina ng Grasya, kaawaan mo po kami. Santong paspasan, kinuhang mabilisan, buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko'y kayo'y magdarasal upang matuwa, Diyos Amang mahal. Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko. Hindi hahayaan matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-aray ka, bukal sa puso mo, gawing marapat mo, kaya ginawa ito, nang dahil sama, inibig mo na ito, o mga mahal, magnilay kayo, sa sinambit ko, gawing marapat nyo, madama sa puso nyo, mga tinatawag nyong Espiritu, Diyos Ama at Anak, na naghaharing totoo
ganang sa puso niya, tanggapin niyong lamang. Makikita niyo, madarama pa ito kung lubos kayo. Katotohanan lang ang sa'king tinuran, walang kamalayan ang mga nilalang. Kung anong nasa layon kong tuwina na sa inyo'y ipabatid, sa inyo'y pagsigawan, sa inyo'y marapat, nakamti ninyong lahat upang maging dapat kayo sa manggalak na sa inyo'y bibigay, sa inyo'y gagawan upang patutuhanan ng mga tumangkap. Siya'y buhay na buhay kailan paman. Halina kayo, mga minamahal ko, walang magagawa ang tao sa lupa. Huwag kayong magdamdam kung di ko binibigay ngayong oras na ito ang inyong kalayaan. Subalit kung puso nyo ay nadama nyong totoo, Ama na sa inyo'y tuwirang nilalagak ko, makikilala nyo ang bumuhay sa inyo. Katotohanan lang aking tinuturan, anong inyong malay sa aking winika sa harapan. Kung di nyo nanamnamin sa inyong kaibuturan ng kaloob-looban ng damdamin, paano ninyo magagawang tanggaping lubusan? Paano ninyo masisikapang kayo ay magbago? Paano nyo gagawing ang lahat ay talikdan? Yamang batid ninyong di marapat sa lahat ng pananaw ng amang sa inyo ay nagmamasid, tuwirang nakikinig sa lahat ng tinuturan. Mga pag-uusap dito sa daigdig, walang malilihim kahit saglit. O aking mga mahal, kayo ay magnilay, magbulay na tuwiran, kayo ay makadama sa lahat ng ginawa ko. O mga minamahal ko, bulayin yung totoo kung kapwa-tao nyo. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Anong kabayaran sa pagtupad ni Constancia? Magsuri nga kayo o magnilay tao, sapat na ba ang mga bahagi nyo sa kanyang katauhan? Wala kayong malay o mga minamahal, saksi ako sa tuwina sa kaganapan sa kanya. Wala kayong malilihim sa aking tinuturan, kung narinig nyo't nadama, kilala ko kayo. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Kay hirap ulatan ng tao sa sanlibutan, ang bawat gawa may kaukulan, ang bawat nasa'y mayroong paglalayo. Subalit ang nasa ko'y walang dilit iba, kundi tanging sa inyo'y ang kaligtasan lamang. Kaya't kung kayo ay magsusumakit na ako, magaganap ang sa inyo'y layon kong totoo. Pagkat kayo'y aking tuwirang
minamahal. At yan ang patutuko na mahal ko kayo. Dit man ninyo matanggap mga binigkas ko at ang mga inalayan ko, ang bawat kataga ko'y pagbulayan ninyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nagkaramanihanam, nagkaramanihanam, nagkaramanihanam. Kailanman ay hindi makabababa ang ama, subalit kung nanaisin niya, makabababa nga siya. Alalaong baga ang ibig kong sabihin, kaya lamang hindi siya bababa sapagkat nakababa na nga siya. At yun ay hindi nyo batid. Tuntungan niya ang lupa, kaharian ay kanyang tahanan. Kaya't kung ang bawat isa'y nakakanamnam, nasilayan niya ang kanyang pagbaba. Nakita niya ang kanyang mga gawa. Narinig niya ang kanyang mga salita at tumimo sa kanilang diwa na mga tumanggap. At ang kalooban ay nakadama ng pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, may sakit pa ba kayo? Yan, tama yan, mahal na kapatid. Sabihin mo, wala kang sakit. Oh, lagi mo sabihin, wala kang sakit. Kayo, may sakit? Ikaw, may sakit? Ikaw, may sakit? Ay, wala na pala kayong sakit, tayo na magsiuwi na. Totoo po yan. Lagi niyong paniwalaan kayo'y walang sakit. Lagi niyong panaligan kayo'y walang sakit. Lagi niyong tanggapin kayo'y magaling. Lagi niyong isipin kayo'y malakas. Lagi niyong damhin ang inyong minamahal na sa inyo'y bumuhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Naku, Panginoon ko at Diyos ko, tuwiran nga po. Katulad po ng bilang tao, apo namin yun, apo sa pamangkin, apo po ng mahal na kapatid na si kapatid na Maria. Binalik po sa aking gunita ng ang aking anak ay ilang taon yan? 2. Yung aking panganay po, ganyang edad, nung magkatigdas po siya ng ganyan. Pero alam niyo po, ilang beses ko siyang dinala sa doktor. Tapos, yung pong kanyang mga kasabayan, yung mga katrabaho ko noon sa electronics po na pumapasok ako, naglib po ako ng 2 linggo. Binantayan ko po yung anak ko kasi hindi pa siya masyadong magaling. Pumasok na ako dahil tapos na yung leave ko. Pagpasok ko ng trabaho, usap-usapan doon sa linya namin sa electronics, yung mga kalinya ko, wala kasi kasi namatay yung anak. Ha? Diyos ko. Alam niyo po, Sir, kahit ako'y tanggalin mo, uuwi talaga ako.
Sabi ko, di ba ikaw nag-leave ka na? Oo nga po, pero hindi pa masyado magaling anak ko. Ba't ka pumasok ka na? Kasi po ka ako, tapos na-leave ko. Pero ako namatay daw yun. Buwi muna ako. Buhay po ba ang Diyos? Ganon po kaduwag. Ganon kaduwag. Bakit po binahagi sa inyo? Ganon kaduwag ako. Pero purihin ang Ama, salamat po sa Panginoon. Itong batang ito, pinakita na naman po ng Diyos ang kanyang kadakilan, ang kanyang kahiwagaan. Halika nga, Apo. Kabait. Halika, dili. Kabait. Tingnan nyo nga po. Napakabait. Uy, magaling talaga siya. Galing ka na? Galing ka na? Dumating po siya. Pulang-pula ang bibig. Nangungwarenta ang lagnat. Bilang tao, sabi ko, sige anak, nasa sa'yo kung gusto mong pa-doktor. Kung gusto mo ka akong pa-check. Hindi po, kaya nga po inuwi ko dito. Ayoko pong ma-dextrose yung anak ko na naawa po ako. Diyos ko, talaga pong dumulog ako sa Ama. Sabi ko, Ama, ikaw ang aming pinaglilingkuran naming magkapatid. Ibigay mo po sa amin ang marapat. Tapos sinabi po, may lalabas pa dyan, kaya ganyang nilalagnat. Tapos di dumedede, hindi po siya makano ako, ganyan na lang, umiyak kasi pulang-pula po yan hanggang loob. May mga singaw, puri ng Diyos. Magaling ka na ba po? Ha? Magaling ka na? Sabi mo, opo. Opo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Magaling na siya. Alam niyo po, ganyan ang gusto ng Panginoon. Ipaglaban mo siya sa kanyang kadakilan, sa kanyang kahiwagaan, magpapakita siya dahil nagpakatotoo ka sa kanya. Alam niyo po talagang mahirap lumaban Lalo na kung makikita mo at tatakutin ka na para bagang baka kung anong mangyari, no? Pero alam mo siyang bumubuhay, kaya labanan mo yun. At yan po ang dapat ninyong gawin. Labanan nyo. Sino po ba bumubuhay? Yung tao ba? Di labanan ninyo. Sabihin nyo, Diyos ko, ikaw ang bumubuhay. Buhayin mo ako. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Tama po ba? Hindi. Ano ba man sa kanyo? Nagkakandapangit ka na sa ulo ba? Kailangan magpakaganda tayo kahit bungi-bungi. Ano? Naka! Walang narinig. Madurog ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Siguro po, sapat na yon para kayo ay may matutunan. Ano po? Siguro po, kung may kulang man, kailangan hanapin nyo na po yung kapunuan na yon. At tumindig kayo sa sarili nyong pananampalataya. At huwag lagi kang nakakawing sa kapwa mo. At yung sinusundan mo palang nananalig ay mahina, pati ikaw humina. Dapat magkaroon ka ng sarili mong pananampalataya. Hindi yung lagi kang umaasa sa kapwa mo nananalig. Hindi mo makikilala yung totoo pag nagpatangay-tangay ka. Kailangan ikaw mismo magkaroon ka ng sarili mong pagtitiwala sa sinasamba mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, dahil nabubuhay yung pagtitiwala mo, tinutokso ka naman. Patutokso ka ba? Paagaw ka ba? Anong gagawin mo? Sundin mo ang kalooban ng Ama sa buhay mo na sinabi niyang, anak, ako ang Diyos mo. Sumunod ka sa akin, ika'y di ko pababayaan. Maliban kung handa na kitang bawiin at wala na, yun ang wakas mo, wala na akong gagawin sa'yo. Subalit, habang ika'y mananaan sa lupa, may magagawa ako sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, dahil wala namang nakababatid kung hanggang kailan ka, hindi sinabi sa iyo kung kailan ka mamamatay,
pagsusumikapan mo ngayon na yung hiram na buhay mo, mapagtibay ang paghahari niya sa iyo upang bawat araw wala kang takot, guni-guni na nakapapatay ng... Ay, Diyos ko, ano ba yung guni-guni? Yung hindi mo pa man nakikita, parang pinaniniwalaan mo na. Mabuti pa nga yung pinaniniwalaan mo. Ano yon? Sabi nila, malala ang sakit ko, siguro mamamatay na ako. Subalit yung sinasabi sa yung manalig ka, may magagawa ang Diyos, ayaw mong paniwalaan. Wala nang magagawa sa iyo ang sino man. Magandang umaga po sa pahapon, mamaya-maya. Tayo na po. Buhay po ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Matibay na paninindigan na ang Diyos Ama'y kasama nyo. Matibay na pananalig na hindi kayo pinababayaan at pababayaan. Matibay na pagtanggap ng imposible magiging posible nang dahil sa pananampalataya niyong matapat. Maging ganap ang inyong paniniwala, wag lamang nagtitiwala, kundi pagsamahin niyo ang nagtitiwala at naniniwala upang maganap ang sa inyo ay hiwaga. Pagpalain kayong lubos. Tandaan ninyo, ang lahat ng araw, ang Diyos Ama, ang sandigan. Sa pangalang Jesus, kaligtasan ay kakamtan. Patnubayan kayo, mga minamahal ko. Pagharian kayo at malubos ang liwanag ninyo. Tayo na po!